the main Philippine island of So, mag-i-apply tayo sa magiging lagay ng panahon pinalalakas ng dalawang ang bagyo habagat. at habagat. Yan po yung bagyong Dati dati ng Philippine island of dalawang bagyo na po ang umahasa at pinalalakas ang hasang habagat. Salamat The Emil, main mga Philippine dalawang island bagyo na po ang pinalalakas ang hasang habagat. Yan po yung bagyong dati The main Philippine island of dalawang bagyo na po ang pinalalakas ang hasang habagat. Muling namataan ang bagsabilan ng 835 kilometers east of northeast of extreme Magsilabas na kayo. Nay, nasan si tatay? Maaga siyang pumunta sa bukid. Titignan ito ang kanyang pananim. Siya nga pala, Jenica, pagkatapos mo kumain, nangingiis ka ng bayan at magbunot ka ng damo sa bulayan natin. Kasi nakita ko pa kung pumunta ako paligid. Ba't ako? Hindi yun na lang. Ikaw yung tusang ko ah. Pabalik ko sa namalisya na. Kundi makakatikim ka sa akin. Pumunta ang kanilang nanay sa bukid upang samahan ang kanyang asawa sa pagtitingin ng kanilang pananim. Magkasama silang pinagmamasdan ang kanilang pananim kung ano nga ba ang itsura nito, kung ito ba ay pwede nang anihin dahil meron daw papalapit na bagyo. Samantalang si Jenica, ang panganay na anak ni Aling Bebang, ay pumunta sa kanilang pananim upang sundin ang inutos ng kanyang ina. Bago daw siya pumunta sa kanilang pananim, ay mag-spray muna siya ng kanyang pabango at may naisip siyang masamang balak upang sa susunod ay hindi na siya magbubunot ng damo. Nakakainis naman. Hala, ang dami naman nito. Hindi ko ito matatapos. Pati bunutin ko na lang yung mga tanim ni nanay. Para sa susunod, wala lang akong gagawin. Galing ko talaga. Magtatanim pa sila ng gulay tapos hindi nila tamang linisan. Ako pa yung maglilinis. Ang gawin dapat sa inyo, bunot-bunutin para wala na akong bubunutin na damo dito. Ang gawin ko sa inyo, para wala na akong ayanin dito sa bukid. Ang hirap-hirap, ang init-init pa. Ako pa yung pinag-ano ni nanay. Init naman dito. Lagi na lang ako yung Sa halip na bunutin ni Jenica ang mga damo, ang binunot ni Jenica ay yung mga panim ng kanyang ina. At dahil napagod si Jenica sa pagbubunot ng pananim ng kanyang ina, naisipan niyang bumuli sa tindahan ng kanyang makakain dahil nagugutom siya. Ang init, ano ng oras? 8:30 pa lang ah. Sobrang init na nito. Pabili nga po ng Alibaba. Ilan? 10. Thank you.
Dahil sa katamaran ni Jenica sa pagtatapon ng basura, tinapon niya ang kanyang basura sa daanan at nakita ng isang diwata na kung saan hindi siya nasiyahan sa ginawa ng babae. Tapos, ganun. At nakauwi na nga si Jenica at pumupo siya sa kanyang upuan. Napagod na pagod. Dahil nga sa katigasan ng ulo ni Jenica, ang mga plastic ng ginagawa ay tinapon niya lang sa kanyang pinag-uupuan na para bang wala siyang pakialam sa mga ito. Pauwi na sana si Aling Bebang, ngunit nakita niya ang kanyang pananim na nasira na para bang binagyo. Kaya't Ano nangyari dito? Wala silang pananim ko. Ano nangyari dito? Wala silang pananim ko. kaya't agad-agad siyang umuwi upang tanungin ang kanyang anak. Ay, nga ka ng kinakain mo? Laasa ka, ayaw ko nga. Bumili ka dun. Kunti lang naman, ang dami mo ah. Eh, ayaw ko nga. Ano magagawa? Sabi kunti nga lang eh. Sa akin na yan. Ako yung bumili, di ba? Akin na lang. Akin na to. Akin na to. Kung akin na to. Kunti lang naman. Wala akong magagawa kasi akin na to. Di ba? Ako yung bumili dito. Wala akong... Ang dami matalan. Kunti lang. Kinang naman, ang dami Akin na! Ang dami ng pera. Ako yung bumili nito. Kunti lang naman, ang dami ng Akin na. Ah, Akin na to. kunti lang. Akin na to. Ano ba? Tumigil na kayo! Pag kayong bata na laki nyo na! Ganyan pa rin kayo? Ito kasi ang damot dawat, hindi mamigay. Hoy, ikaw! Di ba sabi ko bunutin mo yung damo dun sa taniman ko ng mga gulay? Pero ano nangyari doon? Bakit pati mga tinanim ko mga gulay ay nabunot? Sinong gumanon ha? Ikaw, anong ginawa mo? Binunot ko, bakit? Anong bakit? Para sa susunod, wala na akong lilinisan. Ang dami-dami nun, Nay, na kahit maghapon akong magpunot doon, hindi ko yun matatapos. Kung kaya, binunot ko na lang lahat para di na ako mahirapan. At para sa susunod, wala na akong gagawin. Ano? Anong dumaan sa isip mo ha? Bakit ginawa mo yun? Tanga mo naman? Bakit kasi ako pa yung inutusan niyo? Ha? Ang dami-dami yung anak. Ako pa talaga inutusan niyo. Hindi naman si Gio ah. Ba't ako ba? Ang dali-dali ng pagkakasabi ko sa'yo ha. Bunutin mo yung mga damo na nakapaligid sa tanim ng ating gulay. Alam mo ba dyan tayo kukuha ng ating katainin sa araw-araw? Diyan nanggagaling yung mga kinakain mo araw-araw, mga perang binibigay ko sa'yo. Kasi kapag lumaki yung mga gulay na tinanim natin, maaari nating ibenta. Naisip mo ba yun? Bilang pagkain ng perang binibigay niya, kundi upang makaiwas din tayo sa patuloy ng malakas na ulan. At upang makasinwa tayo ng sariwang hangin na nagbibigay din ito ng sustansya sa ating katawan. At higit sa lahat, upang hindi tayo magkatagtag ng climate change. Naisip mo ba yun? Tignan mo ang araw. 8 AM pa lang, pero sobrang sakit na ng araw na yan. Ang sinasabing climate change sa pagsusunod ng mga basura dahil sa mga pupuputo ng mga puto. Hindi yung pala kami kain buhayin. Ba't gagawa kayo ng madaming anak? Nanay natin yan, hoy. Bastos mo ah. Ano to? Ba't ang dumi-dumi dito? Lisa mo to? Bakit? Hindi ba totoo? Gagawa pa kayo ng maraming anak? Eh, hindi nyo na palang kayang buhayin? Na nasa, hindi na lang kayo gumawa ng madaming anak. And sana maganda yung buhay natin. Buhay nyo na hindi tayo nakadepende sa taniman ng gulay at mga pananim. Nakakainis tong buhay na to. May isang taong nagsusunog ng plastic at nakita ng isang diwata. Kaya ang diwata ay nag-ibang wangis upang hindi siya makilala ng matagal. Magandang araw sa iyo. Hindi ba pwede na ang basura mo ngayon ay itapon mo na lang sa isang butas at tabunan mo na lang ng mga lupa?
Alam mo ba na ang pagsusunog ng basura ay may masamang epekto sa ating kalikasan? Ito ay tinatawag na polusyon dahil sa mga usok na ibinubuga ng mga motor, sa mga pabrika at sa pagsusunog ng mga plastik at mga usok na iyon ay naiipon sa loob ng ating mundo, na kung saan painit ng painit ang ating mundo at nababawasan ang ating ozone layer, na kung saan nagdudulot ng global warming. Ikaw ba ang anak ni Bebang? Ang bata-bata ko pa, dahil walang nalalaman. Umalis ka nga dito, sinasabi mo oras ko. Wala akong pakialam kung anong masamang epekto nito. Basta nagawa ko ang aking ginagawa ng pamandalian. Ang mga tao talaga. Sige, ang isang tulad mo ay nararapat bigyan ng isang leksyon. Sino ka? Umalis ka dito, maligno! Ngayon, tinakala. Nutusan kita na kapag matutulog na ang mga taong nasa harapan ko. Ngayon, palibutin mo sila ng mga maduduming basura, mga maruruming plastik at gawing damit at isuot mo sa kanila upang malaman nila ang kanilang ginawang kamalian. At upang maintindihan nila ang epekto ng pagtatapon ng basura kung saan-saan at upang ma-realize na nila na hindi na nila ulit gawin yun. Kung sakaling sila ay nagsisisi na sa kanilang maling ginawang kamalian, doon mo lang tatanggalin ang mga plastik na nakasuot sa kanilang damit o mga plastik na nakapalibot sa kanila. Hoy, sino ka? Lumayas ka dito. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapipigilan. Dahil mo alam, wala namang mangyayari. Tignan mo, walang nangyayari. Bahala ka dyan. Ano be? Ayaw mo sa may anak? Ayaw ko sa may anak. Sa pagkakaalam ng taong yon na hindi totoo ang sinabi ng diwata, kaya't natulog na lamang siya. Ngunit Hanggat hindi ka matututo sa iyong pagkakamali, mananatiling nakadikit sa iyo ang mga maruruming basura. Kaya kung ako sa iyo, hindi ko ulitin sa susunod. Maaari mo namang ibaon sa lupa ang mga plastic. Pero anong ginawa mo? Sinusunog mo, kaya't nararapat lang sa'yo yan. ayun pala ay isang masamang panaginip. Hindi pa nagilip lang yun. May nakita naman ang diwata ng isang babaeng tamad kung kaya't Magandang araw sa'yo. Tinuturuan ka ba ng magulang mo na magandang asal? Alam mo ba na may malaking masamang epekto ng pagtatapon ng basura kung saan-saan? Hi, friend. Paki mo ba? Lumayas ka nga dito. Ang pagtatapon ng basura kung saan-saan ay nagdudulot ng masamang epekto tulad na lamang ng pag-iba-iba ng panahon, minsan uulan at minsan naman araw. Hindi mo ba pansin tuwing ikaw ay lalabas sa iyong bahay na kahit 8 AM pa lang ng umaga ay sikat ng araw ay masakit na sa ating katawan, at kayong mga taong lapastangan din ang gumagawan ng ipapahamak niyo. Eh di pulutin mo, ang dami mong sinasabi at wala akong pake anumang iyong sabihin. Kung anong man ang aking gustong gawin ay gagawin ko at walang makakapigil sa akin. Ang isang taong kagaya mo ay dapat bigyan ng leksyon upang sa gayon ay pagsisihan din mo ang iyong ginagawang kasamaan sa mundong ito. Ah! Sino ka? Maligno! Lumayas ka dito! Brilyante ng apoy, inuutosan kita kung sakaling matutulog na ang taong nasa harapan ko ngayon, puksain mo ang kanyang tinutulugan hanggat siya ay nahihirapan sa kanyang paghinga, at upang ma-realize niya na ang pagsusunog ng basura ay nakaka-apekto sa kalusugan ng mga tao dahil sa usok nito, at upang maintindihan niya ang kanyang ginagawang kamali kung saan hindi niya
ulit gagawin yun. Kung sakaling nagsisisi na siya sa kanyang ginawang kamalian ng pagsusunog ng basura, doon mo lang tanggalin ang uso. Ang dami mo sinasabi, wala naman nangyayari ngayon. Bahala ka na sa buhay mo. Baliw. Namnamin mo ang uso. Ano, kaya mo pa? Hindi ba't ikaw din ang gumawa niyan dahil sa pagtatapon mo ng basura kung saan-saan ay nagdudulot ng climate change? Kaya't magdusa ka dyan. Ayan ang resulta ng pagtatapon ng basura kung saan-saan. Kaya't nararapat lang sa isang katulad mo yang dahil sa pagiging tamad mo na aapektuhan ang ibang tao. Masarap ba? Ano, kulang pa ang init? Masarap ba? Sino naman sa susunod ay hindi mo na ulitin? Bye, see you ulit. Buti na lang pala yun. At meron na naman nakita ang isang dawata na isang lalaki na nagpuputol ng kahoy. Magandang araw sa'yo. Ikaw ba nagpaalam sa pamahalaan ng puto ng puno dyan? Di ba ikaw sa aling bibang? Anong ginagawa mo dito? At hindi? At bakit ako magpapalo sa kanila? Hindi mo din ba alam na ang pagpuputo ng puno ay masamang epekto sa ating kalikasan? Na kung saan ito ay nagdudulot ng landslide na pwedeng ikamatay ng ibang tao? Hindi mo ba naisip yun? At ang puno din ang nagbibigay sa atin ng sariwang hangin kung sakaling ikay napagod sa katalakad. Puno din ang pwedeng silungan kung mainit. Hindi mo ako mapipigilan. Umalis ka nga. Ang isang katulad mo ay dapat bigyan ng leksyon. Sino ka ha? Maligno, umalis ka. Meryante ng lupa, inuutosan kita na ipunta ang taong nasa harapan ko sa isang malawak na lugar kahit isa ay walang bahay, na walang kahit isa ang makakarinig sa kanya at wala din kahit isa ang makakatulong sa kanya doon, na ang lugar na iyon ay punong-puno ng tubig at nakapalibot, madaming damuhan upang sakaling matuto siya sa kanyang kamalian at upang maintindihan niya ang epekto ng pagpuputol ng kahoy nang walang abiso at upang ma-realize niya na ang kanyang ginawang kamaliang ito ay makakapekto sa kanyang komunidad, sa buong mundo at sa kanyang bansa. At kung sakaling siya ay nagsisisi na sa kanyang ginawang kamalian, doon mo lamang siya ibalik sa kanyang pinagmulan. Ang dami mong sinasabi, wala naman nangyayari. Tignan mo. Bahala ka nga dyan. Parang amoy na. Balik din ako sa pinagmulasan ako. Ayan ang resulta ng pagpuputol mo ng kahoy. Hanggat hindi ka magsisisi, mananatili ka dyan sa Amoy bigat. na. Balik din ako sa Kung pinagmulasan. ako sa'yo, sa susunod, hindi ko nagagawin upang hindi na ako maprusahan. Wala akong kasama dito. Parang amoy na. Amoy na. May nakita na naman ang diwata ng isang tao na lubos-lubos siyang gumagamit ng kuryente kung kaya't
bigyan ng isang leksyon. Dahil sa lubusang paggamit mo ng kuryente, nakadagdag ka sa climate change. Kaya gusto kong ipaalam sa iyo na ito ang paraan para mamulat ka sa katotohanan. Babaliwin kita hanggang masira yung ulo mo. Ang isang tulad mo ay nararapat bigyan ng isang leksyon. Matigas ang ulo. Dahil sa lubusang paggamit ng kuryente, nakadagdag ka sa climate change. Kaya basta pag gusto mo alam sa iyo na ito ay yung palagi ang ginagawa mo sa katotohanan dyan. Babaliwin kita hanggang masira yung ulo mo. Yan ang nararapat sa isang katulad mong matigas ang ulo. Wala kang pakialam sa mga taong nasa paligid mo. Ang basta pag gusto mo, ayun palagi ang ginagawa mo. Magdusa ka dyan. Kayong mga tao, nilikha kayo ng Diyos upang pangalagaan ang kanyang mundo. Ngunit anong ginagawa niyo? Imbis na pagandahin niyo, sinisira niyo. Mga lapastangan, kaya't nararapat lang sa inyo, ayan. Ayan ang resulta ng pagninila niyo. Nagdudulot ng lindol, kaya namnamin niyo ang bangis ng lindol. Ha 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 ha. Akala niyo? Akala niyo tapos na? Ano? Ganun-ganun lang yun? Matapos niyo sirain ng kapaligiran, kaya nalalapat lang sa iyong mga tao. Ang mga iyon, kulang pa yan sa lahat ng ginawa niyo. Namnamin niyo ang init at usok. Mga lapastangan, mga taong walang pakialam, mga taong makasarili. Bye. Ayan ang nararapat sa isang taong walang pakialam sa paligid niya. Magdusa ka dyan. Namnamin niyo ang sikat ng araw hanggat hindi kayo magsisi. Ang iyong balat ay masusunog ng sikat ng araw na magdudulot ng sugat. Ayan ang nararapat sa isang taong walang pakialam sa paligid niya. Magdusa ka dyan. Namnamin niyo ang Simula noon, ang bayan ay kahit isa ay wala nang nagtatapon ng basura, nagsusunog ng plastik, napuputol ng kahoy at nagmimina-mina. Ang bayan ay nagkakaisa, nagtutulungan upang maiwasan na ang climate change. Likha tayo ng Diyos upang ingatan ang kanyang mundo at hindi upang sila Ganyan dapat. Ipagpatuloy niyo yan ha. para sa ating kaligtasan.